Dapat siguro'y magbalik-aral ang mga ministro ni Manalo sa itinuturo nilang kahulugan ng propesiya nang matauhan sila sa pagkakaiba ng nakaraan, ng kasalukuyan at hinaharap na mga pangyayari sa Biblia. Ang pagpanaw ng kanilang kinikilalang huling sugo noong 1963 ang nagpapatunay na hindi nga anghel si Felix Manalo. Muli po mga kaibigan, narito na naman po ang programang Expose the Truth para magbigay na naman po tayo ng mga reaction video tungkol po sa mga video ng ating kapatid na Eli. Ito po mga kaibigan, napakaganda po ito kasi ito'y pamamalian po ng ating kapatid na Eli yung mga sinasabi o katuruan ng mga iglesia ni Kristo na yung mga anghel doon po sa Revelation ay isa daw si Martin Luther, isa daw si Felix Manalo at saka si Pablo. Ito mga kaibigan, napakaganda po ito kasi ito pamamalian po ng ating kapatid na Eli. Panuurin natin paano igigiba ito ng ating kapatid na Eli. Sa pamamagitan ng reaction video na ito mga kaibigan, humihingi po ako ng dispensas doon po sa mga manunood. Kung ako man ay minsan magsasalita, dahil ito po ay reaction video mga kaibigan. Ya? So para hindi na po tayo magluwat, panoorin natin paano nga ba sabihin ng mga iglesia ni Kristo na yung mga anghel doon po sa Revelation ay isa dyan si Felix Manalo. Medyo exciting po ito at talagang matutuwa po kayo mga kaibigan. So narito na po. Sa nakaraan nating pagsusuri, nagliligaw ang mga ministro ni Manalo sa kanilang mga turo. Wala talaga silang pakundangan sa pagtatagpi-tagpi ng mga kasaysayan na hindi naman lapat sa panahon. Imposibleng mangyari na si San Pablo, si Martin Lutero at Felix Manalo ang tatlong anghel na binabanggit sa Kapitulo 14 ng Apokalipsis. Ito'y sa dahilang hindi pwedeng maging pabalik ang katuparan ng hula kailanman, gaya ng ipinalalagay nilang natupad kay Apostol Pablo. Dapat siguro'y magbalik-aral ang mga ministro ni Manalo sa itinuturo nilang kahulugan ng propesiya nang matauhan sila sa pagkakaiba ng nakaraan, ng kasalukuyan at hinaharap na mga pangyayari sa Biblia. Hindi lang yun, ang pagpanaw ng kanilang kinikilalang huling sugo noong 1963 ang nagpapatunay na hindi nga anghel si Felix Manalo. At kung aamin lang talaga ang mga ministro ni Manalo, ang kanilang grupo nga ba talaga o ang mga Sabadista ang unang nagbunyag ng kahulugan ng tatak ng 666? Susunod nating susuriin. Ayon pa rin sa mga ministro ni Manalo, ang gawain ng ikatlong anghel na kinatuparan nga di umano ni Felix Manalo ay kanyang isa sa katuparan hanggang sa panahon ng paggapas, sang-ayon sa Apokalipsis 14:14 hanggang 15, sa makatwid bagay hanggang sa katapusan ng sanglibutan, batay sa Mateo 13:39. Kung gayon, hindi ba't namatay si Felix Manalo nang hindi natatapos ang kanyang misyon? Sapagkat siya'y namatay noong 1963. Ayon pa rin sa nasabing pasugo, hindi na magkakaroon ng iba pang gawain ng pagliligtas
dahil si Felix Manalo di umano ang huling sugo ng Diyos. Parang si Kibuloy lang din to, no? Sabi din ni Kibuloy yan eh. Siya yung huling pipirma sa mga kaligtasan ng tao. Si Kibuloy, ganyan din. Parehas lang, no? Papaano pa may sasakatuparan ni Felix Manalo ang misyon bilang ikatlong anghel at huling sugo kung matagal na itong namatay? Bukod pa riyan, saang bahagi ng hula kaya pumapasok ang papel ni Eranio Manalo? Nasa orihinal na plano ba talaga ang paghalilin niya sa kanyang yumaong ama? O baka kaya naman ay hindi inaasahan ang pagpanaw ng kinikilala nilang huling sugo at ikatlong anghel gaya ng sinasabi ng kanilang pasugo May June 1986 issue. Ganyan din si Kibuloy eh. Nakakulong na si Kibuloy. Paano na ngayon ang pipirma ng kaligtasan ng mga tao? At saka ano yung ibig sabihin na pipirma? Katulad din ni Felix Manalo, namatay na. Paano pa? Siya daw yung huling sugo. Ba't pumalit si Eranio Manalo, mga kaibigan? So ito, tignan natin paano po ito ay papaliwanag ng ating kapatid na Eli. Sapagkat ayon sa nasabing pasugo, ang lubha at nakamamatay na sakit ni Felix ang naging dahilan ng pangangailangan ng kanyang kapalit. Di kaya naman isang malaking halusinasyon lang ang pagiging sugo at anghel ni Felix Manalo sa pasimula pa lang? At ang kahalilin niyang si Eranio Manalo ay napasubo na lang upang maging tagapamahala ng iglesyang naiwan ng kanyang yumaong ama. Anong karapatan mayroon si Eranio? Siya ba'y sugo gaya ng pag-aangkin ni Felix? Suriin natin. Ayan, maganda po ito mga kaibigan, kaya huwag po kayong aalis. Tunghayan natin sabay-sabay. Napakaganda po ito. Magkakaroon po kayo ng malulusog na komento po rito, mga kababayan. Okay, tayo po ay magpatuloy sa ating pagsusuri mga kababayan matapos na naipaglingkod ni Brother Eli sa atin ng isang... Gising pa si Ellis? Pagkatapos mong maipaglingkod ni Brother Eli sa atin yung pagsusuri natin, kapatid na Danny, doon sa 14 ng Apokalipsis na kung saan kiniklaim ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, meron 3 anghel doon na binabanggit. Ang una daw doon ay si San Pablo, pangalawa ay si Martin Lutero na isang protestante na hindi naman talaga pwedeng mangyaring anghel ng Diyos dahil sila man nagsasabing... Miski naman si Pablo, hindi naman pwedeng maging anghel eh. Opo. Paano anghel? Sabi nga niya, siya ay tulad sa isang anghel. Tulad sa isang anghel, di ba? Hindi anghel. Di ba, buti, basahin nga natin uli yung 4:14 ng Galacia, kapatid namin. Ito po ang nakasulat dyan, at diyaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman, ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Tulad sa isang anghel. Paano naman yung tulad sa isang anghel? Anghel pala. Di mali. Kung tulad sa isang anghel, siya'y anghel, tulad din kay Kristo, di siya rin si Kristo. Kung ganon ang pakahulugan ng Iglesia ni Kristo. Kaya, napakarami po tayong matutuklasan dito eh. Naman si San Pablo. Hindi ba alam ni Pablo siya yung nasa Apokalipsis? Diba? Si Pablo yung nagsasabi ng totoo, tinanggap ang wika niya kung tulad sa isang anghel ng Diyos. At saka kung
alam ni Pablo yung paliwanag ni Manalo na ang kahulugan ng anghel ay sugo. Hindi niya sasabihin tinanggap niyo akong tulad sa isang anghel kasi lalabas tulad siya sa isang sugo, hindi sa sugo. Di ba? Ay, nako. Lalabas namang impertinente si Pablo kung tama ang iglesia ni Manalo. Kaya nga lang Hindi po, mga impertinente si Pablo. Kaya alam mo na kung sino impertinente. Mismo po. Oho. At i-focus po natin sa pagpapatuloy, mga kababayan, ng ating pagsusuri. Itong naging takbo na ng kasaysayan ng kanilang iglesia. Nakita nating pinagtagpi-tagpi nila yung mga istorya na hindi naman talaga magkakaugnay. O wala nga kaalam-alam, maging si Martin Luther na siya pala'y anghel. Pero kinikilala ng iglesia ni Manalo na anghel ng Diyos itong si Martin Luther. Para lang So, ibig sabihin, ang mga iglesia ni Cristo ang nagsabi na si Martin Luther ay anghel. maidugtong nila kay Felix Manalo. May malaking problema sila, kapatid na Willie. Dahil ang sabi po nila sa kanilang pananampalataya tungkol dito sa pagiging ikatlong anghel ni Felix Manalo, ang sabi nila, the work of the third angel, si Felix Manalo, ito'y pasugo, July 2000 sa page 27. Sabi nila, the work of the third angel will extend up to the end of the world because he is the messenger of God from the ends of the earth as prophesied by Isaiah. At sinasabi pa nila, that is a mere assertion or speculation of the Iglesia ni Manalo that the work of the third angel or messenger is to warn people. The work of is that the third angel, Brother yes, Joseph? yes, Brother Eli. Is that will be up to the end? Where is that? Third paragraph. Third paragraph. The work of the third angel will extend up to the end of the world. Yes. Because he is the messenger of God from the ends of the earth. Ayan. The work of the third angel will extend up to the end of the world. You see? If he is to work up to the end of the world, why is he now working? Others are working, not himself. If that explanation in the Bible or in the Pasugo is true, Manalo should have lived up to the end of the world. But he died in 1963, very, very far from the end of the world, Brother Josel. So dito sa pasugo na ito, mga kaibigan, kung atin pong i-analyze, ayon kay Felix Manalo, talaga siya yung huling sugo. At hindi po siya mamamatay hanggat matapos na ang mundo. Yun ang pakahulugan nila dito sa pasugo eh. Ba't hindi nangyari, mga kaibigan? So ibig sabihin, ang lumalabas, false prophet si Felix Manalo kung ganon. Ito yung tutulan po ninyo, mga iglesia ni Cristo. That's true, Brother Eli. Therefore, they have mistaken in speculating that Manalo will live up to the end of the earth. Up to the end of the earth, I mean. Kasi namatay na nga si Manalo eh. Paano mangyayari ngayon na yung trabaho nung ikatlong anghel hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hindi naman siya pwede nang magtrabaho. Ang katunayan, hindi na siya pwede magtrabaho. Ang sabi dun sa Ecclesiastes 9:10, Brother Willie, pakibasa. Ang nakasulat po sa talata, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Maliwanag, pagdating mo sa libingan, wala nang gawa eh. Apo. Wala na. Wala nang work. Englishin nga natin. Di wala nang magagawa si Felix Manalo niyan. Sa English version, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. There is no work. Paano yan? Patay na yung ministro po ninyo. Ipinagpatuloy ni Eranio, patay na rin. Ipinagpatuloy ngayon ang kasalukuyan. Paano yan? Yung sinasabi po sa pasugo po ninyo ay si Felix Manalo ang huli.
ba't may sumunod pa? How is it now possible for them to claim that the work of the third angel will be up to the end of the world when he ended before the end of the world? That is true, Brother Eli. And kinokontradict po ng bagay na itong kanilang sinasabi nga sa pasugo, kung babasahin pa natin yung sa mas mababang paragraph, balikan natin ang July 2000, page 27 na pasugo. Ang sabi po nila ay ganito. Pakinggan po nyo. There will not be another work of salvation because Brother Felix Y. Manalo is God's last O yan, ang linaw Ang linaw yung binabasa ni kapatid na Josel messenger. Where's that particular statement, Brother Joseph? Ayan po Last messenger. sa ating screen. Ayan. Ayan. There will not be another work of salvation because Brother Felix Y. Manalo is God's last messenger. His mission is to begin during the time of the ends of the earth, and it will extend up to Judgment Day. See? When was that pasugo issued, Brother Joseph? July 2000 issue of the Pasugo, Brother Eli. That's page 27. How can Mr. Manalo work his work or his mission up to the end of the world, Brother Joseph, up to Judgment Day, when he is not yet around? He is not anymore around in our times. Kaya yung gumawa niyan, hindi nag-iisip siguro yun ng biblical na pag-iisip. Tama, no? Tama, baka hindi naisip, mga kaibigan. Kaya salamat na lamang po tayo mga kapatid kasi meron pong Brother Eli na tumingin sa mga mangangaral. Maraming dito mga kaibigan. Napakaraming nalinlang na po ng nito. Tama po, Brother Eli. Kaya nga po ngayon, isa pa, bagaman dyan pa lang sa point na yan, questionable na talaga, hindi po pwedeng pagtiwalaan na si Felix Manalo nga ang tinutukoy dyan. Lumaki pa lalo ang problema nila dahil nagkaroon pa ng isang successor sa katauhan naman ni Ginoong Eranio Manalo. Hindi naman niya pwedeng ipasa yung tungkulin ni Felix Manalo because emphatic po yung sinasabi nila dyan. Sabi nila, there will not be another work of salvation because Brother Felix Y. Manalo is God's last messenger. His mission is to begin during the time of the ends of the earth and will extend up to Judgment Day. Siya po ang gagawa nito. In fact, kung babasahin natin sa bandang itaas, sa second paragraph nitong column pa rin na yan, pakibaba mo, o pakitaas mo, sinasabi nila dyan, He is to execute God's work of salvation until the time of harvest or until the end of the world. He will be the one to execute. He will be the one to perform. How can he execute that work, Brother Joseph, when he is not anymore around? Ang linaw, mga kaibigan, yung binabasa nila. Yan po ang... And the Bible tells us in 9:10 of the book of Ecclesiastes that in the grave you cannot work. There is no work. Kaya, it is next to impossible, yung assertion na yan ng Iglesia ni Manalo. Opo, Brother Eli. Pero yan po, matagal nilang paniniwala na talagang si Felix Manalo ay ang huling sugo na. Even in the early years of their church, itong Iglesia ni Cristo ni Manalo, sa kanilang mga pasugo, malinaw pong mababasa ang kanilang sinasabi, huli na si Felix Manalo Kagaya ng isang pasugo, ipakita natin sa ating screen. Ito, kapatid na Felix Y. Manalo, huling sugo ng Diyos. Ayan. Bukod pa, isa pa itong noong 1953. Dapat sana yung mga Iglesia ni Cristo, tanggalin na nila itong pasugo na ito, mga kaibigan, kasi hindi naman natupad ito para hindi po mahalata at hindi po makita ng mga miyembro po ninyo. Tanggalin nyo na po mga kaibigan kasi hindi naman natupad false ito false prophecy ito Meron pa rin silang sinasabing huli na talaga itong si Felix Manalo. Sa page 33, tingnan nga po natin ito. Actually, mga pasugo noong 1930s, yan ang paniniwala nila. Opo, Brother Eli. Let us show this part of their pasugo. Back in 1953, ganito po ang kanilang sinasabi tungkol kay Felix Manalo.
Lagay natin. Yan kapatid na Felix Manalo noong 1914 dito sa Pilipinas. Kung gayon, siya, tinutukoy si Felix Manalo, siya ang sugo ng Diyos sa huling araw na ito. Pero bakit po dapat mapuna ng ating mga kababayan ito, Brad Danny, mga matatandang pasugo, ibig sabihin talaga, noong pa ipinangangaral na ni Felix, siya huling sugo Oo. Pero alam niyo po ba mga kababayan, may pangyayari na ito ang nagbunsod, kaya naisip niya dapat may kahalili siya. At ito yung pagkakaroon ng sakit ni Ginoong Felix Manalo. Ayan. Mababasa natin sa kanilang pasugo. Ito po ay May-June 1986 issue. Naisip-isip niya, kailangan meron siyang successor Kailangan, nung sinulat niya yan, linagyan niya na kung sakali ako man ay mamamatay, ito'y ipapasa ko sa aking anak. Dapat merong ganun para absuelto doon sa pagkabulaan niya, no? Ganun po niyo, puntahan natin muna sa page 19. Ganito ang sinasabi po nila sa kanilang pasugo. Pakita natin. Need for a successor. Sa page 19, May-June 1986 pasugo. Hindi naman nila gawa-gawa ito. Ang kampo ng ang dating daan. Kasi binabasa lang naman nila yung pasuko na sinulat ng mga ministro nila. Sabi po nila ito. Felix Manalo made his second trip to the United States in August 1938 at the instance of the Christian Alliance Society. He welcomed the opportunity to deliver speeches abroad at their invitation, for it would also enable him to undergo treatment of a stomach ailment. He was able to comply with some speaking engagements but unable to undergo treatment, for when he fell ill, he instructed his secretary, Cirilo Gonzalez, to bring him back immediately to the Philippines. Arriving in Manila after 4 months in the United States, the 52-year-old leader was welcomed at Pier 7 by thousands of church members. He was pleased, but his health troubled him. But it was only in 1953, at 67, that he met the idea of succession head-on. Di naman pala nila talaga iniisip ito na in the early years of the Iglesia ni Manalo, meron pang meron pang papalit kay Felix. Nagkaroon lang ng ideyang dapat may succession, may papalit. Bandang 1953 na, nagkakasakit na itong matandang Felix, itong mga panahon na ito, kapatid na Danny. Correct. At lumilitaw dyan, wala nang, kung pagpalagay lang, granting kapatid na Josel, yung kanyang pagkakalagay dun sa ganung posisyon ay nilagay halimbawa lang ng Panginoon Diyos. Pero ito, wala nang kinalaman ng Panginoon Diyos dito. Siya na ang may desisyon niyang pagpapalit na yan, kapatid na Josel. Oo. Ang totoo, dahil dyan, kung ito... Saka dapat, linagyan niya na bago po siya mamatay, ito ang revelasyon muli ng Panginoon sa akin. Dapat merong ganon, no? Tulad ni Kibuloy. Kasi si Kibuloy, mga kaibigan, ay ganon Tutuloy pa natin ang basa, nagpatawag siya ng meeting, nagkaroon sila ng halalan, at doon nga lumabas na si Eranio Manalo. Yung kanyang anak. Yung huli niyan, Brother Joseph, the unexpected announcement is stunned the ministers because, asan yung kaduktong nun? Tuloy natin sa kabilang column. Ayan. Because Manalo was then quite young and appeared very healthy. At 2 o'clock that afternoon, the meeting proceeded with Felix Manalo presiding. The voting was held. The names Eranio G. Manalo, Isaias Samson, and Isaias Reyes were presented as candidates. Samson obtained 2 votes, while Eranio G. Manalo obtained all the remaining votes. He was subsequently proclaimed unanimously as the future executive minister. The body then elected his would-be assistants, Teofilo C. Ramos as his right-hand man and Cipriano Sandoval as his left hand. Ayan. So, malinaw po sa kanilang isinasalaysay na kasaysayan ng kanilang sugo. Hindi naman nila talaga pananampalatayang may kapalit pa itong si Felix Kaya nga lang, dahil magkasakit na, tumawag na siya ng pamiting, kapatid na Danny, nagkabotohan. At noon Ayon dun sa kanilang magazine, Oo.
ay nagdeklara sila ng future executive minister nila. Ito na magiging successor ngayon ni Felix Manalo. At nanalo nga yung kanyang anak na si Eranio Manalo. At kaalinsabay nito ay naghalal naman ng kanyang mga magiging mga alalay. Kanang kamay ay si Teofilo Ramos at kaliwang kamay naman ay si Cipriano Sandoval. Pero yan kaya ay kasama pa rin dun sa hula, dun sa ikatlong anghel ng Apokalipsis. Kasali kaya si Ramos dun sa hula na binabanggit doon? Kasi kung ganon, kapatid na Josel, si Manalo yung nandun sa ikatlong anghel. Sabagay actually, kapatid na Josel, sabi nga po ni Brother Eli, hindi lang naman tatlong anghel yung nasa 14 ng Apokalipsis eh. Oo, correct. Ang nakaangkat-taka doon, Kami pa, pagkarami pang anghel, kung itutuloy mo lang ang basa ay. Oo nga po, Brother Eli, bakit parang nabukod yung tatlo at wala na silang paliwanag dun sa iba at yung isa ay... Alam mo naman ng iglesia ni Manalo, kung ano lang ang gustong kuhanin, siyang kinukuha. At pagka gustong iwanan na iiwan, hindi gaganoon. At saka doon po sa unang pasugo po nila, talaga ang konklusyon po nila, si Felix Manalo talaga ang huling sugo. Walang sinabi doon sa mga napasugo nila na kapag ako'y mamamatay, ay maglalagay na muli ang Panginoon. Ang claim po nila doon sa kanilang pasugo, si Felix Manalo talaga ang huli. Wala nang susunod na Eranio, wala nang susunod na Eduardo, wala na. Kaya lumaki ang problema nitong mga taong ito, lalo na Kay Felix Manalo pa lang, malaki na problema nila. Nagkaroon pa ng successor. Huli na si Felix, sabi nyo. At ang kanyang trabaho, dapat hanggang sa paghuhukom na Siyang mag-execute nun. Kaya nga katunayan, sa iba pang mga pasugo. Alam mo, yung kanilang, if you are going to be meticulous enough, Brother Joseph, you will notice so many erroneous claims of the Iglesia ni Manalo in that particular article in the Pasugo. Ang sabi, the work that this Mr. Manalo is going to do will extend up to the end of the earth. Yes, Brother Eli. End of the earth, di ba? Alam mo, ang end of the world, yun talagang end yan yung after the millennium Hindi naman sa pagdating ni Kristo katapusan ng mundo Pagdating ni Kristo, may 1,000 taon pa yung milenyo na kung saan siya maghahari, di ba? At huhukom ang kanyang mga kasamang banal, huhukom naman sa sanlibutan. 1,000 taon pa yun. At doon sa panahon na yon, si Satanas ay kakalagan pagkatapos ng 1,000 taon. Saka ngayon sila lulusob sa bayang banal, saka lang uulan ng apoy sa langit, saka lang matatapos ang mundo. Yung palang work ni Manalo hanggang doon sa milenyo susunod. Mali talaga mali. I-emphasize lang natin yung point ni Brother Eli na yun. Ipakita lang natin yung pasugo, no? Para mabasa po mismo ng mga taga-subaybay natin. Balik natin yung July 2000 na pasugo sa second paragraph. Yun, nakalagay nga yun Ayan, no? Sige, lagay natin sa screen. He is to execute God's work of salvation until the time of harvest. Revelations 14:14-15, or until the end of the world. Matthew 13:39. How can that be? How can he live up to the end of the world? The end of the world is not the coming of our Lord Jesus Christ. The coming of Christ will mark the first resurrection. That is the time of the first resurrection. And after that resurrection, Jesus Christ will reign with the resurrected saints in a period of 1,000 years, and that is the millennium, the millennial rule of our Lord Jesus Christ. After which, Satan will be freed from his prison and will again go, or will again work his work of deceit, Brother Joseph. After that short time after the millennium, doon pa lang magkakaroon ng pag-ulan ng apoy na mula sa langit. Doon mawawala yung that's the end of the world. Kaya yung kanilang perception na pagdating ni Kristo, end of the world, mali yun Ang daing maling aral ng Iglesia ni Manalo, hindi ko nga matandaan lahat sa dami. Ang isang
tulad din ni Kibuloy, mga kaibigan, sabi niya naniniwala sa Biblia, pero dito sa Revelation, mayroon pong tinatawag na millennium, na kung saan pagkatapos ng millennium ay matatapos na din ang mundo kasi mawawala, no? At lahat ng mga tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi pinapaniwalaan ni Kibuloy yun, kundi ang mundo tuloy-tuloy, walang katapusan. Kitang-kita dyan, Brother Josel, ano? Ay yung pong kanilang paniniwala kung gayon na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay paghukom na o katapusan na ng mundo. Brother Josel. Niwala nila yun. Ayun, mali yun. Mga kababayang iglesia ni Manalo, kung kayo lang po ay nagsusuri, makikita nyo na talagang hindi kayo pumaris doon sa kaibigan kong ministro dyan na si Mr. Naliliwanagan. Binabati ko pala sila, pati ang kanyang pamilya, nakikinig sila at nanonood gabi-gabi. Paano yun? Kung makikinig lang kayo magsusuri, tingnan ninyo, paano mangyayari na ang pagdating ni Kristo ay katapusan na ng mundo? Hindi pa po katapusan yan. Mag-aral kayo ng Biblia. Pagdating ni Kristo, bubuhayin mag-uli yung mga banal. Aagawin. Sasalubungin siya sa alapaap. Tapos, yung mga taong naririto sa mundo, hindi naman po kasi lahat ng tao yung mamamatay At hindi naman lahat ng taong madadat na ni Kristo kukunin niya, may mga maiiwan dito sa mundo, Brother Josel. Opo. Yung mga tao na yun, ay yun po ang paghaharian ng 1,000 taon at huhukuman ni Kristo at ng mga banal. Ayan. Pagkatapos ng 1,000 taon, yung mga hindi maniniwala talaga ay dadayain uli ng demonyo yun. Tapos titipunin sila para makipagbaka sa Diyos. At yun na nga yung Battle of Armageddon, yung Armageddon. Doon sila matatalo ng tuluyan. Pag natalo na sila, doon uulan na ng apoy mula sa langit. At doon na matatapos ang mundo. Pagkatapos ngayon ng mundo na sunog na, dadating na ngayon yung bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem, na siyang mamanahin naman ng eternal naman ng mga naging dapat sa Diyos. Yun ang kasaysayan noon, mga kababayan iglesia ni Kristo. Pero ang tinuro sa inyo, pagdating ni Kristo, katapusan na ng mundo, katarantaduhan yung araw mo. Mali. Yun lang kasi nga issue po, Brother Eli, ng pagdating ng Panginoong Jesucristo yan hindi nga po nila naiintindihan Oo, kasi kaya ko na alamang hindi naintindihan Miski si Rey Ismael at saka si kapatid na Romy Espanyol, sinasabi nila na hindi talaga gano'n ang turo sa kanila Sa kanila, pagdating ni Kristo, katapusan na ng mundo Mga balibaligtad po talaga dahil, Brad William, yun ang mga sinasabing paghahagis doon sa demonyo, doon pa lang sa Eden, hinagis na. Ako naman. Nagkabali-baligtad yung pangyayaring dapat sanay sa Alam mo hinaharap. kung ang mga tagapakinig lang natin, Brother Danny, na iglesia ni Manalo, magsusuri. Ako naniniwala maglalayasan talaga yan kagaya nung paniwala ni Bulara na ang Diyos itinapon si Satanas katapon-tapon sa Eden. Kaya dapat sana, mga kaibigan, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, pakinggan nyo lamang po, mga kapatid, maliliwanagan ka talaga Bili mo kung may gumagamit ka ng sentido común, tawag doon ng lola ko, sentido común. Mahal nga ng Diyos yung tao. Nilalang niya, nilagay niya ng isang halaman, nilagay niya doon sa halaman ng Eden. Di ba? Upang kanyang alagaan. Di ba? Opo. Pagkatapos doon mismo sa pinaglagyan niya doon sa mahal niyang tao, doon niya ibabalibag itong basura sa langit. O ikaw ba, kapatid na Danny, may kwarto yung anak mong bagong panganak? Pagka ikaw ba'y magtatapon ng basura, doon mo itatapon sa kwarto ng anak mong bagong panganak? Hindi po. Sa diliman ko itatapon. May matinukang kaisipan, di ba? Hindi mo rin itatapon. Ang Diyos naman ganun, lalong katinu-tinuan naman sa lahat. Ba't naman ang Diyos itatapon niya si Satanas dito sa mundo?
Opo. At ang masama pa, sa Eden pa tinapon. Paniwala ni Bularan. Tapo. Napakamali nun eh. Kasi ang batayan nila yung nasa 12 ng Apokalipsis. Akala nila kasi nangyari na yun. Kaya nga nung itapoy bumaksak sa Eden si Satanas. Naku, napakamaling paniwala ni Kabularan. Pero hindi na sila kumibo dyan, Brother Eli. Yung sinagot po nyo yan eh. Kasi nga, dun po sa 12:9, ang sinasabing inihagis po yung matandang ahas. Oo. Nung sa Eden po, nung ipakita, hindi naman matanda yung ahas. Naman matanda yung ahas. Bagets pa. Pero yung nasa Apokalipsis, matanda na ahas. Kasi kaya matanda na, halos matatapos na istorya niya at pati istorya ng mundo. Diba? Kaya tinawag na lang sa matandang ahas, malaking dragon. Ngayon, alam mo, mag-isip, kasi kahit si Kabularan, no? Kahit na, di ba, galit na sila lahat sa akin, no? Si Paul, si Ramil, sino pa isa? Si Rene. Si Michael. Si Michael. Kahit galit na kayo sa akin, mag-isip lang kayo, mali ang itinuro sa inyo ng kinikilala niyong sugo. Na pagdating ni Kristo, katapusan na ng mundo. Mali yan. May milenyo pa. Tapos, yung ihagis si Satanas, akala nyo, nung ihagis, noong umpisa pa lang, inihagis na. Mali yun. Mahal nga ng Diyos ang tao, ba't naman niya ihahagis dun sa ano? Kahit na kayo kung ano-anong paninira ang sinasabi niyo laban sa akin, no? Ang interest ko pa rin naman maliwanagan kayo na hindi totoo na ang pinag-isang dalawa si Kristo at ay ang Diyos at ang tao. Hindi totoo 'yun. Pagka yun ang pinag-isa, yung dalawa pinag-isa, Diyos pala yung isa ron at saka yung tao, pinag-isa ni Kristo. Tapos ginawang isang taong bago, di pati yung tatay niya, pinakialaman niyang gawaing isang taong bago, di lalabag na sa aral ng Biblia yun. Ngayon, isa pang aral niyong mali, yan ng paghagis kay Satanas sa Eden bumaksak. Wala nun, hindi totoo yun. Mahal ng Diyos ang tao, hindi niya ihahagis yung Diablo sa Eden mismo dahil doon niya nga inilagay si Adan diba? At saka yung kanyang asawang si Eva. Kaya lang nakapasok sa Eden yan, hindi dahil sa inihagis ng Diyos yan, dahil nung araw, talagang si Satanas, merong karapatan pang magmanhik manaog. Diba? Nababasa sa aklat ni Job. Pero yung paghahagis dun sa Isaias, hindi pa nangyayari yun. Yun. Mangyayari yun sa panahon na, kaunting panahon na lang meron siya. Yung nasa 12-12. Kailan ba yung kaunting panahon na lang meron siya? Pagkatapos na siya maihagis, malapit na palang magwakas no ng kasaysayan ng demonyo pagka inihagis siya. Hindi sa Eden yan. Yun. Ay nako, mga kababayang iglesia ni Manalo. Kawa-awa naman kayo pag hindi nyo natutunan yan. Sige, tayo po yung magpapatuloy dyan sa mga puntong yan sa ating pagsusunod. Ang pagkaalam ko mga kaibigan, yung mga nakikinig sa ating kapatid na Eli, alam na nila yan na mali po yun, mga kababayan. Tiyak na tiyak ko po. Suri sa susunod na Miyerkules, loloobin ng Diyos. Susuriin natin. Matapos na maiwang hindi na nakabitin sa alanganin itong trabaho nitong si Ka Felix, ang pumalit ho itong si Ka Eranio. Tingnan natin. Lahat na ng karapatan kinuha na ni Ka Felix Pero paano ngayon itong si Eranio? Nang natira kay Eranio, pinakyaw na ng tatay niya. Wala na nga. Oo. Pero meron silang isang ginagamit na lang. Tunay na mangangaral daw si Eranio. Tingnan natin sa kanilang aral kung talagang lumalapat na tunay na mangangaral nga ba si Ginoong Eranio Manalo. Nothing personal. Aral. Ang kanilang pinagbabatayan daw para patunayan tunay na mangangaral. Tingnan natin yung mga aral ni Eranio. I-compare din natin dun sa turo nung kanyang tatay na si Ka Felix. Yung bang itinuro ni Ka Felix, talaga yun din ang turo ni Ka Eranio? Maraming bagay yan. Pero may kaba ako dyan. Ito po, isang pag-iisipan lang natin. Kung tunay na mangangaral si Eranio Manalo, paano siya mangangaral? Di umano ayon sa kanila kung di sinugo. Ang ibig sabihin ng sugo ay messenger at ang messenger ay angel. Dapat maglitaw ka ngayon ng kahalalan. Si Eranio Manalo, dapat angel din. Hanapin mo doon sa 14, baka meron pa naman doon ika-4 na anghel. Yan po mga kaibigan, ang programa ng
MCGI o ang dating daan noong buhay pa ng ating kapatid na Eli. Yan po mga kaibigan ang programa ng ang dating daan noong buhay pa ng ating kapatid na Eli, na kung saan ay ah, tinutuligsan niya o itinutuwid niya yung mga aral ng mga Iglesia ni Cristo doon po sa Revelation chapter 14, na kung saan yung tatlong anghel ay isa daw di umano si Felix Manalo ron. At si Felix Manalo, ayon sa napakinggan nating aklat nila, ay siya yung huling sugo at wala nang susunod hanggang sa katapusan. Kinalaunan, nakita po ng ating kapatid na Eli at pinahayag, in-expose na yun ay hindi po totoo, kundi yun po ay kabulaanan kasi namatay na po noong 1963 si Felix Manalo, hindi pa natapos ang mundo, andito pa tayo at meron na pumalit sa kanya yung kanyang anak at yung kanyang apo. So dito mga kaibigan, kung atin pong susuriing maigi yung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, sana po ay lawakan lamang po ninyo ang iyong mga kaisipan. Ganyan po ang programa, mga kaibigan. Talagang meron kang natututunan. Para naman po ay matutunan po ninyo ang dapat ninyong malaman doon sa sugo po ninyo at doon po sa katotohanan sa Biblia. Dito mga kaibigan sa programang ito, marami po tayong natututunan po rito, no? Hindi po katulad yung programa ng mga Iglesia ni Cristo, kung atin pong panunuorin yung running debate nila tungkol po rito, puro personal yung kanilang mga banat. At katulad din yung programa ni Willie Santiago ngayon, sayang lang, no? Napakaganda yung tandem po nila noon, pero ngayon ay gumawa ng sariling programa si Willie Santiago at laban pa sa ating kapatid na Eli, at puro na lamang po panunuligsa o puro na lamang po personal na bagay yung kanilang tinitira, no? Gaya ni Badong. Si Badong mas grabe ito mga kaibigan, kasi hindi na po siya nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang ginawa na pong content ni J.R. Badong ngayon ay yung panunuligsan niya o yung mga dati niyang nakita noong siya ay nasa MCGI. Ang problema ito mga kaibigan, ba't ngayon na lamang po niya inilalabas yung mga bagay na sinasabi niya kung totoo man? Ba't hindi niya sinabi noon? Kasi kung alam niya na mali nga yung mga ginagawa nila noon, nung nandun pa sa kampo o nandun pa sa loob, ba't hindi niya in-expose noon buhay pa ang ating kapatid na Eli? Ba't ngayon lang? Hindi pa alam ni J.R. Badong na yung mga sinasabi niya ngayon ay mali po noong nandun pa sa loob, pero hindi niya in-expose? Nagtimpi siya or dahil may ibinibigay pa sa kanya? Pero nung nawalan na po siya ng posisyon doon, lumabas, sa kanya inilalabas. Ibig sabihin mga kaibigan, itong si J.R. Badong, hindi po siya talaga natuto doon po sa mga aral na kanyang napakinggan noon, kundi siya lamang po ay nakatira doon dahil may benepisyo siyang nakukuha. Pero ngayon at wala na, kaya ngayon lumalaban na. Hindi siya natuto ng salita ng Diyos. Kasi kung natuto ka ng salita ng Diyos mga kaibigan, ay dapat alam mo na ang paghihiganti ay sa Diyos. Dapat alam mo na yung magsalita ng masama sa iyong kaaway ay mali. Dapat alam mo yon. At yung natutuwa ka kung ang iyong kaaway ay nabubuwal, masama po yun sa Biblia mga kaibigan Pero ito, hindi po nila ito nakikita, at yung programa ni Badong wala pong ginawa kundi tumira sa mga personal na bagay sa namumuno ngayon sa MCGI. Sabihin na nga natin, may mga pagkakamali sa pamamalakad, meron pong pagkakamali sa personal. Tao lamang po ikaw kaya na tumutuligsa? Wala ka kayang mali? Wala ka kayang personal na kahinaan? Dapat sana kung tumuligsa po tayo, hindi po sa personal na katauhan o katayuan ng tao, kundi doon po sa ipinapangaral
Kasi yun naman ang importante dito mga kaibigan, tulad sa ginagawa ng ating kapatid na Eli, ang ginagawa po nila, tinatama nila yung mga aral ng Iglesia ni Cristo na hindi po tumugma doon sa propesiya nila, doon sa Biblia, na kung saan ay mali talaga mali talaga. So dito mga kaibigan ay nakita natin yung mga bagay na dapat nating malaman. Yung mga iglesia ni Cristo na nakasubaybay sa atin, dapat sana mga iglesia ni Cristo ay lawakan lang po ninyo ang iyong mga kaisipan, ang iyong pagkaunawa, at basahin nyo lamang po ang Biblia. Kasi yung aral po ninyo na si Pablo ay anghel, no? Si Felix Manalo ay anghel, at yung pasugo po ninyo ay si Felix Manalo ang huling sugo. Wala nang susunod. Kasi yun naman ang nababasa. Ba't may sumunod at hindi po natapos ang mundo nung buhay pa siya. At yung aral niya na yung The Big Four na paniniwala niya na pumipigil sa apat na hangin, ba't namatay na yung The Big Four? Kasalukuyan pa ang pagtatatak ng Iglesia ni Cristo. Paano yon? Napakarami po talaga napakarami po talagang mali doon po sa ipinapangaral ng mga Iglesia ni Cristo. Kaya sa personal na lamang po sila lumalaban, mga kaibigan. Pero ito mga kapatid ay sana lamang po ay makita ng mga tao yung tamang aral ng Biblia. So hanggang sa susunod po muli mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth, ipagpatuloy po natin yung ating pag-react sa mga video ng ating kapatid na Eli para makita po natin yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa pananampalataya. Hanggang sa susunod po mga kapatid.